Ang Amazon ay hindi nangangahulugang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Marami kang makikitang hayop dito tulad ng mga pirana, caiman, anaconda, mga parasite, at ilog na hindi mo basta mahulaan. Gayunpaman mayroong iba pang mga ilog na mas mapangarib pa rito sa mundo. At ang ilan pa nga rito ay tahanan ng mga tunay na halimaw. At ang ilan pa nga dito ay kumakain ng mga tao. At ang ilan dito ay napakarumi, na kung saan kapag hinawakan mo ang tubig, maaari itong magdulot ng panganib sa iyong buhay. Kaya naman sa ngayong araw na ito, ipapakita namin sa inyo ang mga ilog na 100 beses na mas delikado kaysa sa Amazon. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa tingin namin alam na ng lahat na ang Nile River ay ang pinakamalaking ilog sa mundo sa mga tuntunin ng volume ng tubig, length at basin area. Ang Congo River naman ay mayroong ding title na pinakamalalim na ilog sa planeta. Ang maximum depth na ito ay 720 feet na kung saan hindi ka panipaniwala para sa isang ilog. Subalit, ang Congo ay mapanganib hindi lamang sa lalim. Ang ilog na ito ay naglalaman ng mga mapanganib na halimaw na naninirahan at nakatira sa ilalim. At marahil ang pangunahin sa mga ito ay ang Goliath tigerfish. Ito ay isang tunay na halimaw sa ilog na lumalaki ng higit sa 4.2 feet long at tumitimbang ng mga 110 pounds. Sa bunganga ng isda na ito mayroong 32 ng ngipin na kahawig ng mga pangil. Ang Goliath tigerfish ay umaatake sa maraming mga local animals at hindi natatakot na atakihin kahit na mga buhaya at sungguban din ng mga tao. At sa ilog ng Congo hindi ka rin pwedeng mag-relax. Dahil kahit nasa bangka ka, pwedeng malagay sa panganib ang iyong buhay. Dahil anumang oras ay maaaring tumalo ng hipo sa tubig. Ang mga higante na ito ay marami sa reyong ito. At madalas nilang inaatake ang mga nag-aalinlangan na mangingisda, kalabaw at mga buhaya. Sa Africa, mayroon ding iba pang mapanganib na ilog tulad ng Rusizi. Ang ilog na ito sa Central Africa ay katulad ng iba pang mga ilog sa mainland. Dito maaari kang makahanap ng maraming mapanganib na hayop. At isang halimbawa na nga dito ay ang mga hipos o buhaya. Subalit, ang pangunahing panganib ng ilog na ito ay isang buhaya na pinangalan ng Gustav. Ang halimaw na ito ay isang living legend ng ilog dahil siya ay isang man-eater. Ang malaking buhaya na ito ay nakatira sa teritoryo ng bansang Burundi na kung saan matagal na itong tumatakot sa mga tao. Pinaniniwalaan na sa mahabang buhay niya. Kumain si Gustav ng hindi bababa sa 300 katao at mayroong nakatitiyak na si Gustav ay nagpadala ng ilang libong tao sa kanyang teritoryo. At dagdag pa dito, mas madalas siyang kumain kumpara sa ibang buhaya at kumakain siya ng mga buffalo at hipos. Naniniwala ang mga scientist na ito ay dahil ang laki ng higante ay masyadong malaki para mabusog siya sa biktima. At hindi na kailangan pang sabihin, paulit-ulit na sinusubukan ng mga tao na hulihin at alisin ang ganoong mapanganib na individual. Subalit lahat ng operasyon ay nabigo para mahuli ang buhaya. Kahit na mga baril, dinamita o mga bitag ay hindi gumagana laban kay Gustav. Nag-iiwan lamang sila ng kaunting pinsala at ang mismong higante ay laging nakakatakas. At salamat na din dito, ang Rusizi River ay tinuturing na isang hindi ka panipaniwalang mapanganib na lugar. Ang mga man-eaters ay hindi lamang matatagpuan sa Africa, subalit matatagpuan din ito sa Asia. Ang ilog ng Kali na dumadaloy sa Nepal at India ay tahanan ng mga gunch catfish. Ang mga hito na ito ay napakalaki. At ang pinakamalaki ay aabot hanggang 6 1/2 to 10 feet long at tumitimbang ng mula 170 hanggang 330 pounds. Ang mga hito na ito ay kulang sa karaniwang biktima. Kaya naman sa loob ng mga dekada, mas gusto nilang manghuli ng mga tao at malalaking mga hayop. Tiniyak din ng mga lokal na naghihintay ang halimaw na ito para sa tamang sandali sa ilalim ng ilog. Kapag mayroong itong naamoy na pwedeng pagkain, umaakyat ito sa ibabaw. Kinukuha ang biktima at inihila ito sa ilalim, na kung saan kumakain ito ng walang tigil at hindi ito nag-iiwan ng buto. Sa kasamaang palad mula noong 1990s, nagkaroon ng ilang kaso ng goon catfish na umaatake sa mga residente. Mayroon ding ilang mga teori kung bakit ito nangyayari at ang isa na nga dito ay tila malapit sa katotohanan. May dahilan para maniwala na ang hindi pangkaraniwang food habit ng hito ay nabuo dahil sa funeral pyres. Pagkatapos isagawa ang funeral pyres, nire-release ng mga lokal ang mga labi sa ilog ng Kali na kung saan kinakain ng mga river dwellers. Nagustuhan ng mga goon catfish ang bagong diet at sa paglipas ng panahon ng mga halimaw na ito ay nagsimulang kumain, hindi lamang mga labi kundi pati na rin ang mga buhay na tao. Ang Parana River naman ay dumadaloy sa South America
Ito ang pangalawang pinakamahabang ilog sa kontinente pagkatapos ng Amazon River. Ang ilog din na ito ay maluwag, malawak at convenient. Kaya madalas itong ginagamit bilang isang channel for navigation, subalit hindi ito matatawag na ligtas. Una sa lahat, ang ilog ay malakas ang agos, at dagdag pa dito mayroon ding hindi makontrol na baha. Ang baha ng Parana River ay nangangahulugan ng sakuna at kamatayan para sa lahat ng nabubuhay na bagay na malapit dito. Ang ilan sa mga naninirahan sa ilog ng Parana ay mapanganib din, at ang piranha ay nagdudulot ng pinakamalaking banta. Ang mga isda na ito ay hindi kayang kumitil ng tao at sila ay natatakot sa atin. Subalit ganun pa man, maaari silang umatake ng isang tao, at sa ilog na ito mayroong nangyaring isang kakaibang insidente. Noong 2013, mahigit 70 katao ang nakagat ng piranha sa Argentine Beach sa pangpang ng Parana River. Ang Orinoco River naman sa South America ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na ilog sa video natin sa ngayon. Ang ilog na ito ay pangunahing dumadaloy sa Venezuela. Matatagpuan mo rin dito ang mga piranha, subalit bukod sa mga ito, mayroong iba pang mapanganib na creature. Isang halimbawa na rito ang Orinoco Crocodile. Ang mga ito ay ang pinakabihirang buhaya sa mundo, na ngayon ay nasa bingit ang pagkalipol. Subalit ang bihira ay hindi nangangahulugang hindi nakakapinsala. Ang mga hayop na ito ay lumalaki ng hanggang 16 to 20 feet ang haba. Ginagamit nila ang kanilang sukat para matagumpay na makain ng napakalaking creature. Ang kanilang diet ay caiman, anaconda, capybara, at kung minsan maaaring umatake ang isang Orinoco crocodile sa isang tao. Ang payara fish naman ay matatagpuan din sa ilog at kilala sila bilang vampire fish. Ang mga creature na ito ay higit sa 3 feet ang haba at tumitimbang na humigit kumulang 44 pounds na nagpapahintulot sa kanila na kumain ng piranha. Tinutusok ng payara ang biktima mula sa itaas gamit ang mga pangil at nilalamon ito ng buo. At sa huli nga, bukod sa isda, karaniwan din dito ang electric eel. Ang mga creature na ito ay maaaring maglabas ng kuryente na aabot ng hanggang 860 volts. Ang isang electric shock ng adult eel ay maaaring makabigla ng kabayo, makakitil ang alligator, o makaneutralize ng isang tao. Ang Ganges naman ay ang main river ng India, at ito ay isang sagradong ilog. Sa Hindu mythology, ang Ganges ay tinuturing na isang heavenly river na bumaba sa earth. Kaya naman ang mga Hindu ay nagsasagawa ng mga pilgrimages dito mula pa noong unang panahon. Subalit anuman ang kasaysayan ng ilog na ito, mahirap itanggi ang katotohanan na ang Ganges ay lubang mapanganib. Ito ay maputik sa lahat ng oras, at ang mga pumanaw ay madalas na nakikremate, at ang kanilang abo ay nakakalat dito. Maraming mga lokal ang naniniwala na sa pamamagitan lamang ng ritual na ito, ang mga pumanaw ay makararating sa eternal liberation. At kung minsan gayon pa man, iba ang ginagawa ng ritual, at ang mga hindi kayang bayaran ng ganoong pamamaraan ay itinatapon na lamang ang mga labi sa ilog. Ang mga ritual dito ay madalas na nagaganap, kaya naman pwede mong imagine ang nangyayari sa ilog. Lahat ng ito ay nakakaapekto sa general sanitary condition ng tubig sa ilog. At dagdag pa rito, ang ibang mga residente ng India ay naliligo sa Ganges, naglalaban ng mga damit, at kung minsan umiinom ng tubig mula sa ilog sa kanilang sariling peligro. At bilang resulta, sila ay madalas na nakakakuha ng malubhang sakit. At ayon sa estimate, kada taon, ang ilog na ito ay kumukuha ng 600,000 hanggang 1.5 milyong katao. Ilan lamang ito sa mga ilog na mas delikado pa sa Amazon River. Na mga ka ba sa aming video? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.